Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 22 hanggang 28. Sa mga Scorpio, Merry, Merry, Merry Christmas po sa inyong lahat. Sana po yung magkaroon kayo ng magandang celebration this week with your family and loved ones. Okay po? So what's happening for you this week? Alamin natin. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay natin kay Scorpio ang sagot sa kanilang mga tanong at mga mensaheng dapat nilang malaman this week. Okay? In your center, the Death card. Beautiful. Huwag mo itong katakutan. Hindi ito masama. Hindi ito pangit. Mamaya explain ko. In the area of what you need to focus on, the Five of Cups. Beautiful. In the area of what you need, you have the Six of Wands. Yes. In the area of what's affecting your current energy, the Chariot card. Yay! Napakaganda. In the area of your near future, the Hierophant. In the area of your challenge, meron po kayong the Three of Pentacles. In the area of your fortune, the Sun card. Wow! Wala na, tapos na. Pag lumalabas si Sun, ibig sabihin, okay ang lahat, happy ang lahat, nasa fortune area pa siya. In the area of your divine messages, the Two of Swords. In the area of your outcome, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, mga Scorpio, thank you po muna sa mga donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ako, salamat po, pamasko nyo na sa akin yan. Yan po yung only way para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading for Scorpio dito sa ating channel. Thank you po. Salamat din po sa mga nagla-like and also sa mga nagko-comment. Malaking bagay po yan para sa akin. So, at the back of your reading, meron po kayong the Page of Swords. Page of Swords, sinasabi ng yung spirit guides, you will get an information about something. Whether good news ito about text, chat, email, or GC, no? May malalaman kang magandang balita. At ito yung bagay na talagang magpapabangon sa iyo na parang, sige, sugod tayo, laban tayo, ito na yung chance natin. Parang ganyan. Huwag ka daw matakot magsimula. Huwag ka daw matakot kumilos. Kung meron ka daw mga bagay na hindi naiintindihan, kayang-kaya mo naman daw aralin. So, huwag kang matakot sa mga bagong bagay. Kasi you can adjust and you can be flexible enough para pag-aralan yun. So, huwag mo limitahan ng mga kaya mong gawin. Kasi nakita ko yung bago mong gagawin ngayon, itong good news na ito, talagang it will propel you to move forward. Nakita ko rin dito na sabi ng yung spirit guides, wag ka daw mahiya magtanong. Lalo't higit pag kailangan mo na. Ano? Marami sa atin kasi kailangan na pero ayaw pa rin magtanong, ayaw mag-usisa, ayaw lumapit. So, nagkaroon ka na ngayon na lakas sa loob na lumapit so that the right information will come. Syempre, i-confirm mo pa yan, di ba? Kailangan legit. So, wag ka mahiyang pumunta doon at kumilos. Okay? Bigyan kita ng card of the week. Awakening. Awakening is the process of discovering your true self. Wow, nagigising ka na talaga. Sabi ko nga sa iyo, magpapabangon sa iyo, 'di ba? Magpapatayo sa iyo, magpapalaban sa iyo. So, may mangyayaring magandang bagay na talagang super energized ka, giving you chance, giving you hope, giving you an opportunity for something better. So, congrats po. In the center, meron kang the Death card. Death card is really about transformation. Hindi to pangit, hindi to nakakatakot. Actually, maganda nga to eh. So, something is ending, maybe because hindi yun para sa'yo, or talagang hindi na siya applicable para sa life mo this time. Maaring pangit na relasyon, pangit na friendship, trabaho na talaga namang kumakapit ka na lang sa bangin sa trabahong yun pero talagang gusto mo nang bumitaw, no? This end, kung ano man to mag-e-end sa life mo, is really rebirth. Pagkabuhay mo ulit. Makakakuha ka ulit ng bagong chance for something more, for something better. And parang hinihintay mo na lang itong matapos eh. Kasi ready ka nang tumulay sa bago. No? Kung baga tong bagong darating na balita, ito yung parang mapanghahawakan mong bagay na, siguro nga kailangan ko nang tapusin yun kasi dumating na yung bago. Parang ganun. So, hinihintay mo lang eh. Ramdam ko yung parang you're in the waiting game. Kung ready na ba akong kumalas? Ready na ba akong umalis? Kung hindi naman to sigurado, darating. Darating yung bago. So, that is your guarantee na talagang dapat na iputol ito at tapusin na. Okay? I-clarify natin to.
So Scorpio, since ito po ay for your Christmas break reading, ano po yung mga Christmas wish mo? Ilapag mo na sa baba, no? Ano yung mga wish mong gusto mong matupad this time? Comment down below. Death cards being clarified by the Hierophant. Wow. Rising up. Dalawang Hierophant ito. Talaga may basbas ka this time on something na gagawin mo. Matagal mo tong hinintay. Sa Baview talagang dumaan sa mahabang proseso ng interview, training, workshop, seminars. No? Talagang hinangad mo tong change na to. Sa Baview are leveling up sa position, leveling up sa rango, no? O kaya bagong pupuntahan, bagong galawan. Yung talagang hinangad mo to, tong pagbabago na ito. And you want to be part of an institution or part of a industry na matagal mo nang gustong pasukin. Yung industry ang gusto mong pasukin, parang sobrang tatag, sobrang tagal na nila dyan. And being a part of that is talagang malaking blessing. Kaya handang-handa kang kumilos, mag-aral, or pagsumikapan, no? To get the knowledge na kinakailangan mo kasi required siya dito. Parang ganyan. So, congrats, congrats, congrats po. Sabi na yung spirit guides, kapag meron na tapos, kailangan gamitin mo yung wisdom mo na if something ends, ibig sabihin, something will start. So, kapag may natapos talaga sa buhay mo, may papasok talagang mas maganda pa. At yun ang kapitan mo. And maging excited ka sa bagay na yun. Okay? So, talagang ginigising ang diwa mo. Kung talagang dati parang tulog na mantika ka na dito, wala ka na talaga magagawa, pero parang hirap na hirap kang umalis or hindi mo mabitawan, di ba? Boom, may dumating na bago. Talaga namang accepting this new phase of your life. And ito yung nagre-require ng commitment in your part, Scorpio. Ha? Kailangan committed ka dito so that magkaroon siya ng effective na bunga para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus, the Five of Cups. Yes, mag-focus ka sa mga bagong bagay kaysa tignan yung nakaraan. Okay? Magising ka na sa mga mali. Awakening, awakening. Magising ka na sa mga bagay na hindi para sa'yo. Huwag mo na daw balik-balikan pa yung mga bagay na tapos na at wala ka na mahihita. Isa lang ang ibig sabihin nun. Kaya hindi mo nakuha, kaya nawala sa'yo, kaya lumipas, kaya talagang hindi nagtagal. It's because it's not for you. May purpose siya before, pero ngayon, yun na yung end niya. Kaya you need to open yourself for new things. At yung mga bagong bagay na yan, yan talaga yung para sa'yo. Dapat mo yakapin. Because doon talaga yung lead mo ng direction na dinadala ka ni God. So listen to that. Don't force things. Don't control things. Let things unfold para makita mo talaga yung para sa'yo. Okay? Clarify natin to. The Five of Cups being clarified by sa Scorpio, saan po kayo magpapasko? Sa Pilipinas ba? Uuwi ka ba ng Pinas? Sa probinsya ba? May reunion ba kayo? Comment down below. Kamusta po ang inyong Christmas plans? Five of Cups being clarified by the Two of Pentacles. Yes, kailangan mo talagang mamili na. Hindi pwedeng umaasa ka sa dalawang magkaibang bagay. Saan direksyon ka? Hihilahin ka na magkaibang direksyon yan. No? So you need to really open yourself and choose something. O ang asa ka pa rin sa past na wala talagang kasiguraduhan, ay nako, I don't know about you. Pero kung tatanggapin mo yung mga bagay na nakahantad sa'yo now to the future, may mga changes ka pang pwedeng gawin. So you need to choose. Be active this time. Focus on something that will give you balance kesa stress. Okay? Napakahalaga niyan. You have 2-5 here. 5 of Cups and then 5 on Hierophant. May 5 ka pang Hierophant here. Telling you 5-5-5 is really not sardines ha. It's really about change. Pagbabago sa buhay mo. Kailangan talaga may baguhin tayo, may maputol, may mag-end para mag-open na yung new chapter. Okay? Yun ang kailangan and you need to make a decisive move. Hindi pwedeng sitting pretty ka dyan at hinahayaan mo lang umandar ang lahat. No. Kailangan active ka. Pipiliin mo talaga yung bago so that yung growth mo magkaroon sa buhay mo. Okay? In your what do you need this time? You have the Six of Wands. Kailangan mo talaga ng focus, undivided attention sa tagumpay mo. Marami kang pwedeng gawin. Nakita ko dito you're the chosen one. Parang sa'yo binigay yung pagkakataon. So bakit mo sasayangin? Marami mga tao sa paligid mo ang pwedeng mag-agawan dyan o pwedeng gawin din yung ginagawa mo. So, gamitin mo yon na inspirasyon. Oh my God, binahinga ko. Wow. God bless sa ating lahat.
God bless sa ating lahat. Wow, nabahinga ko sa reading mo. In my nose, allergy or anything. May allergy ka ba today, Scorpio? Ngayon lang ako nabahing sa isang reading. Wow. So what does it mean? Parang sinasabi sa akin ng yung spirit guides, you need to act on the impulse. Okay? Kung alam mo kailangan gawin, gawin mo. And you need to see that you're still on that goal sa dulo. So put all of your effort. Kung kailangan aralin, aralin. Kung kailangan i-research, i-research. Do your best so that you will reach the outcome. Tulad ng bahing, kapag dumating, darating talaga. Parang ganyan. So do that for yourself, okay? Wow! First time to in my history of vlogging and reading tarot cards, nabahing ako sa isang reading natin. At sa'yo pa, Scorpio, okay? I-clarify natin siya. The Six of Wands. The Knight of Wands. Yes, good laban. Huwag mong katakutan. Narinig ko dito, baka natatakot ka sa pressure. May pressure ba sa paligid to do good para magtagumpay? Siguro meron kang responsibility, no, sa kaobligasyon. And then tong inaasikaso mo, parang kailangan talaga magawa ko. Kailangan matapos ko. Kailangan perfecto. Sobra-sobra yung pressure siguro. Kaya parang hindi mo siya ma-enjoy, no? Pagod ka na din, nahihirapan ka na din. Marami din tao sa paligid mo ang parang halo-halo ang emosyon, halo-halo ang ginagawa sa'yo. Kaya parang hindi mo alam ang focus sa dapat mong gawin. So ngayon, takpan mo tenga mo, takpan mo mata mo. You need to know yung price na gusto mong makuha. At yun yung magpapalakas ng loob mo na dumiretso. Love mo ba yung ginagawa mo na yan? Nandiyan ba yung passion mo? Then ilaban mo hanggang dulo so that you can get the good outcome here. Okay? Narinig ko dito, don't force yourself but you need to give effort. Okay? And while you're doing it, mahalin mo siya para ma-enjoy mo yung journey at mahugulat ka na lang na, ay, tapos na pala, okay na pala ang lahat. Parang ganyan, okay? Just enjoy. Don't doubt yourself. In the area of what's affecting your current energy, you have the Chariot card. Chariot card, sabi dito, may forward movement ka. Meron kang pupuntahan na bago, kaya ihinto na ito. Ready ka na for the transformation. Example, iiwanan mo na yung corporate job mo for 15 years. Ang tagal mo dyan sa opisinang yan. Kasi balak mo nang, halimbawa magtayo ng flower shop kasi mahilig ka sa halaman. Example lang. So, itutuloy mo tong planong to, i-end mo na to. Because meron ka ng higher calling, higher knowledge, higher purpose in life. At doon talagang ramdam mo, dito ka magiging masaya. Parang ito yung bagong ruta ng buhay mo, bagong chapter ng life mo na ready kang tahakin. No? So, this is a sign for you. Move forward, chase it, go for it. Kung talagang yan ang plano mo at gusto mong maging parte ng buhay mo. Kasi naramdaman ko na ito talaga yung purpose mo. Dito ka talaga totally mabubuhay, awakening, at ramdam na ramdam mo na ito talaga yung para sa akin. So, chase that dream, move forward, wag aatras, wag uurong, ipakita mo na this is something that you really want for your life, okay? Seven of the Chariot cards being clarified by the Six of Swords. Yes. Wow, parehong cards na nagkasabing abante, abante, abante. Moving forward, leaving something behind. Alam mo na kung ano yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo, mga bagay na walang saysay, mga bagay na hindi nakaka-help sa iyong progress. Siguro malungkot ka na sa part na yun and you want to elevate your life, mag-grow, habulin yung mga bagay na magpapaunlad sa'yo. Kaya talagang parehong movement, paabante. So congrats, Scorpio. End of something and movement of something new na mas magandang andar. So, narinig ko dito, napakaganda ng pasok ng 2026 para sa'yo. So, congrats and good luck. These are really a fighting mode. Talagang nakalaban tayong ganyan. Nakakamao tayong gano'n na parang si Pac-Man, diba? So, ilaban mo to. This is something talagang great for you. In your near future, ang tabayanan mo 5 days, 5 weeks, or 5 months with a Hierophant, settled ka na sa trabahong yan o sa gagawin mong yan. Okay? Kung ano man to i-risk mo, I'm seeing you here getting the approval of the community na papasukin mo. Kitang-kita ko rin dito that yung mga bagay na inaasikaso for the house, for the family, for the kids, no? Lahat yan nabibigyan mo at naaprubahan mo at nakukuha mo.
Nakita ko dito sabi na yung spirit guides, syempre pumapasok ka sa bagong era, no? New chapter na to. So, kailangan daw palakasin mo ang iyong spiritual na power. Go to church. Pray more. Palakasin mo yung ugnayan mo sa spiritual power mo so that mas maging buo ka at matapang ka. Okay? Nakita ko rin dito na you will put a lot of commitment mo sa bagay na ito. Kumbaga, dito ka talaga magiging busy, effort kong effort, time kong time, gawa kong gawa, because you know kung gaano ka-importante itong pinasok mo. And that will lead you to your awakening, steady life, happiness. Okay? Clarify natin siya. Hierophant is being clarified by the Wheel of Fortune. Wow, 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 wow. Napakaswerteng bagay. Talagang call for action ito. You are really awakened. You know your purpose. You know kung saan ka pupunta. Alam mo talaga kung para saan ka. At yun yung sinasabi sa'yo ng Wheel of Fortune. You did everything here because ito ang destinasyon. Nahirapan ka man, nagdalawang isip ka man, pero tinuloy mo. At talagang ipapakita sa iyo ni God in the near future na parang ito yung maswerteng era mo na buti pala nilaban ko yun. Buti pala hinayaan ko mag-end to because I'm transforming my life for the better. Dito pala talaga ako pupwesto. Ito pala talaga yung kapalaran ko. So, your destiny will make you discover this. So, may pagganda ng buhay, pag-andar ng kapalaran. So, talaga namang give your full commitment, swerte ay dadapo para sa'yo. So, congrats po para sa inyo, Scorpio. In your challenge, meron po kayong shadow alchemy and resentment. Wow! Sabi dito, kailangan daw maging aware ka sa mga bagay na mali sa'yo, sa mga bagay na kabulukan mo, para matanggal mo na yan sa sistema mo. Meron ka daw mga kinikim-kim, meron ka daw mga tinatagong hidden emotions, hidden anger, or sama ng loob. Nako, kailangan ng harapin yan, kilalanin mo kung ano yung mga naganap dyan para matanggal mo na siya sa katawan mo because it's not a happy energy. Okay? Ngayon, habang nag-uusap tayo, ano yung mga sama ng loob mo? I-address mo na yan para makapag-move on ka na, matransform mo na yung life mo into something transformative at productive. Okay? Let go of the past. That will not help you anymore. Especially here with the Five of Cups and the Death card. Kung may mga galit ka man, kailangan talaga iwaksi natin yan para makapagsimula ka ng malinis at magaan yung energy. Okay? In your challenge, you have the Three of Pentacles. Ngayon, para nagsosolo ka, no? Ayaw mong kumausap ng ibang tao, ayaw mong makipag-ugnayan sa ibang tao. Either nagkaroon ka ng trust issues, no? Parang nagkaroon ka ng disappointing energy before na walang ka ng tiwala with everybody. Many sa inyo na parang kailangan talaga makipag-usap eh. Kailangan makipagtulungan eh. So you need to open your heart. Open yourself. Na kailangan ko rin ang tulong nila. Kailangan ko rin sila para maituloy ko tong bagay na ito. No man is an island. Totoo yan. Pero kailangan mo rin talaga i-recognize na I need help. I need their cooperation. Okay? Hindi naman kahinaan yung tulong ng ibang tao eh. Baka nga makita mo pag tinulungan ka nila, mas maging madali ang lahat ng bagay. No? Sabi rin dito, ng iyong spirit guides, you need to shine. No? Huwag ka daw mahiya sa maraming tao. Huwag ka mahiyang kumilos, huwag ka mahiyang ipakita kung sino ka, to show them all yung skills mo, abilities mo, yung mga plano mo, yung mga ideas mo. Huwag mo laging katakutan na, ay baka i-judge ako, ay baka i-reject ako. No. Sometimes, you need to open yourself, get out of your shell, para makita mo at makita rin nila kung ano ka at kung ano yung husay mo. Okay? Napakaganda niyan. Three of Pentacles being clarified by the Two of Cups. Yes, communication is your key. Kailangan talaga makipag-usap, makipag-ugnayan. Hindi pwedeng naghahalok-kip-kip ka lang dyan at umaasa ka lang na ibibigay sa'yo. No, sometimes you need to give your effort, give your power, no? Kumilos ka. Magtanong-tanong ka. Tanungin mo sila. Maaaring sila yung magbigay sa'yo ng kaliwanagan tungkol sa mga bagay na gumugulo sa'yo. Clear communication will be your power. Sabi dito, don't jump into conclusion, ha? Hindi porket alam mo na, yun na lang ang alam mo forever. Sometimes, yung mga palitan ng kuro-kuro, nakakabuti yan sa utak, sa filosofiya, sa knowledge, no? Sa skills. So, open yourself.
And you will find your soulmate people. Yung mga taong para sa'yo talaga, makakaunawa sa'yo, makakaintindi sa'yo, susuportahan ka. Doon ka kumapit. Okay? In your fortune, meron po kayong vast vistas, expand your horizon. Yes, lawakan mo ang mundo mo. You have wondrous universe, walk in beauty. Lagi mo daw tignan yung ganda ng buhay kesa lagi kang nakakulong dyan na parang hanggang dito lang ako, sayang yung past, okay na ako dun eh, babalik na lang ako sa past. No. Malawak pa ang mundo, vast vistas pa. Expand your horizon. Marami ka pang pwedeng kunin, marami pang pwedeng maibigay sa'yo. Yun ang i-look forward mo. Okay? Yung past na ko, wag mo nang panghinayangan yun. Kaya nga siya naging past eh. Ibig sabihin, lumagpas na yung kanyang saysay sa buhay mo. Okay? Move on na tayo. In your fortune, the sun card. Wow, happiness, happiness, happiness. Ngayong linggong ito. Napakasaya mo. It's time to be a kid again. Maging bata ka ulit. Mangaroling, kantahan, sayawan, palitan ng regalo, sumali ka sa mga games. Learn to be that kid na super excited sa Pasko. No? Panahon to bond with family, to enjoy your life na hindi mo magawa-gawa kasi sobrang busy mo nito nakaraang linggo, nakaraang buwan o buong taon, no? So ibuhos mo this time yung kaligayahan. And don't dwell in negativity. Dapat positive thinking lamang, okay? Positibo lang ang pananaw. Huwag mag-big deal ng mga pangit at nega. Matutulay mo ang linggong ito ng puro kaligayahan, okay? Congrats po para sa inyo. Sun card, clarify natin. You have the Six of Wands. Yes, success, success, success. Pero kung dalawang Six of Wands here, telling you 6-6 is really getting out of a tough situation. Kung nanggaling ka man sa hirap o medyo kayod dito nakaraang linggo, nakaraang buwan, makakalagpas ka na daw dyan. So talagang may grand detour ka na, makakalagpas ka na dun sa pain. For others, sinasabihan po kayo mag-reflect, no? Mag-reflect ka sa mga ginawa mo nitong nakaraang linggo, nakaraang buwan, para maitama mo pa yung mali, mabitawan mo na yung mga hindi para sa'yo, and then mai-continue mo yung mga gumagana. Okay? With Six of Wands and the sun card, sabi dito parang enjoy what will happen to you this week. Getting a gift, para meron magbibigay sa'yo ng regalo, magbibigay sa'yo ng isang opportunity, meron kang crowd eh. Meron kang mga tao sa paligid mo, nakikilalanin ka, pupurihin ka, pwedeng ganyan. And you will see your value. You will see na ang layo-layo na narating mo noon sa ngayon because they see you differently now. So magudulot sa iyo yan ng kaligayahan, confidence, power, no? Napaka-empowered mo this time. So congrats po. Para po naman sa iba, nakita ko dito, makakarinig ka daw ng good news ha about something at sobrang i-celebrate mo yung good news na yan. So congrats po. Claim, 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 it will be yours. In your divine messages, it's time to release negativity. Yes, pakawalan mo na daw yung mga nega, yung mga bagay in the past, yung mga hindi mo maputol-putol. We need to move on and let go. Okay? You also have a personal issue, reaches resolution. Meron ka daw mga issue pampersonal na matatapos na, kaya huwag kang mangamba. Sabi ko nga sa inyo, with 6-6, you are now after na, tapos na doon sa mga mabigat na pinagdaanan mo in the past. Nag-grand detour ka na, nakalagpas ka na doon. So congrats po. In your divine messages, meron po kayo the Two of Swords. Sabi dito, huwag kang matakot masyadong kumilos. You are guarding yourself so much to the point na hindi ka na nag-grow, hindi ka na nag-expand, no? Kasi masyado kang takot kumilos, masyado kang takot humakbang. Ngayon, open your heart. Tanggalin mo yung harang sa dibdib mo and face the music, face your reality. Kung kailangan humakbang, humakbang. Kung kailangan mag-decide, upuan ninyo at mag-decide. Okay? Because that is the only way to expand and grow. I-clarify natin siya. Narinig ko rin dito na kung nahihirapan ka daw mamili sa dalawang magkaibang bagay, baka naman meron pang ibang option. So explore mo daw muna yung ibang option, baka yun ang makabuti para sa'yo. The Two of Swords. The Devil card. Yes, huwag ka magpadala sa mga takot mo. May mga taong toxic sa buhay mo na minamaliit ka, kaya lalong hindi ka makapag-decide. Maaari ding ikaw to, mga mali mong iniisip, mga self-limiting thoughts, mga self-sabotage mo, mga mali yung mga sinasabi mo sa sarili mo, kaya nahihirapan ka mag-decide, nahatakot ka. So itapon mo tong mga takot na to, huwag mong pangunahan yung mga sitwasyon, huwag ka agad mag-isip ng negative, no? Kailangan talaga positive lang and
choose the brighter side of everything. Do not dwell on negativity, okay? Para makapag-decide ka na at makapag-move on ka na from something na ang hirap-hirap bitawan, okay? Ito ang outcome mo, but first, you have kangaroo. Unsettled times need to plan ahead. Yes, kailangan daw magplano, no, bago gumalaw. Importante naman yan sa kahit anong larangan, sa kahit anong parte ng buhay, di ba? You also have bread, period of prosperity and abundance. Wow, congrats po. Meron daw po kayong abundance and prosperity this time, especially Christmas season. Napakasayang pagkasalo-salo ito. Congrats po. You also have ram, a stubborn person and aggressive. Meron daw pong taong agresibo at talagang matigas ang ulo. Naku, kotongan mo yan. Pero kung mas matanda sa iyo, naku, pagpasensyahan mo na lamang. Okay? You also have yoke, feeling tied down and frustrated. Yes, ito yun. May mga bagay na parang feeling mo hindi ka makagalaw, hindi ka makapag-move on, hindi ka makapag-decide. You need to laksan ng loob and make a decision kung mawala ka sa mga takot mo para makalarga ka na. Okay? Ang outcome ni Scorpio for December 22 hanggang 28, the Page of Pentacles. Wow! Dahil susugod ka at handa ka lumaban kahit hindi ka sure, kaya mo siyang aralin, kaya mo siyang buhisiin, heto ka. Hawak-hawak mo yung bagong opportunity na umalis ka sa past, meron kang binitawan, ito, hawak mo yung bago at gagawin mo yung buong effort mo para alagaan siya, aralin, no? At bigyan ng priority. Nakita ko dito na ito yung pagkakaabalahan mo now hanggang pagpasok ng New Year up to the next year. Okay? So, do your best. Huwag kang matakot. Huwag matakot ha. Don't doubt yourself. Tiwala lang, laksan ng loob, and everything will be fine. Okay? The Page of Pentacles, paki-clarify Holy Spirit, Spirit Guides. You have tumapon, the Justice card. Yes, deserve mo daw itong makuha. Para sa'yo talaga yan. Divine Justice. Kung baga dati, marami kang sinakripisyo, marami kang pinabayaan, marami kang nilet go because meron kang prioritize dati. Ngayon, meron kang bagong priority at nakaangkla to sa iyong divine justice. Parang binibigay sa iyo ngayon yung mga karapatan mo, yung mga bagay na deserve mong makuha dahil parang sobrang tagal na nga 'di ba? Parang kailan ko ba makukuha to? Ngayon nakuha mo na. So parang harvest talaga to. Hinarvest mo yung good karma mo. So anong dapat gawin ngayon ni Scorpio? Kailangan mo daw pag-aralan to. Buting tingin mo, alamin mo yung mga truth, yung mga batas dyan, yung mga dapat at hindi dapat gawin, para alam mo yung mga right step forward mo, para to'y hindi masayang. So, ito ay cause and effect. So, hanapin mo yung mga tamang paraan para hindi to mapurnada. Okay? Responsibility mo yan this time. Know the truth first, timbangin bago aksyonan. Okay? Scorpio, ito po ang inyong December 22 to 28. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages. Merry Christmas po sa inyong lahat. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below na reading the messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Scorpio. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.